Salam po sa lahat sa inyo. Ako pala si Fatima na namumuhay dito sa Pakistan, isang Pilipina na may asawa at nag-aalaga sa aking anak dito sa Pakistan. Sa mundo ng mapanghusga, ako po ay nagbabahagi sa inyo ng aking buhay dito sa Pakistan. Assalamualaikum mga sis, magandang araw po sa lahat. Ngayon pa lang mga sisi Sabado. So pupunta kami sa Sabado Bazaar, mamili ng mga kailangan ko sa tahi, mga prutas at mga gulay. So ito lang po yung sinusuot ko mga sisi. So pag sa labas na ako mga sisi, mag face mask na po ako. Tapos nagdala na rin ako ng shopping bag, yung ano ba, para lalagyan. Oo, kasi doon walang available na ganyan. So, kailangan mong magbitbit ng bag na sisidlan ng mga binibili mo. Oo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kami mamalingke. Okay? So, ito na mga sis, pupunta na po kami sa bazaar. Kami ng asawa ko, nagdala na rin po ako ng dalawang bag na shopping bag para dito ko ilalagay yung mga binibili namin. So, ito mga sisi ay nakamotor lang po kami ni Mister. Kapag ikaw po ay nakatira dito po sa banda sa amin, napakaganda po kapag mayroon po talaga kayong motor instead of sasakyan kasi anytime madali lang po talaga siyang dalhin at madali lang po siyang makahanap ng parking kahit saan ka mapunta. Ganun po talaga mga sisi, lalo na kung mga napakadaming tao sa area na pupuntahan ninyo. Ngayon mga sisi ay napakadaming tao po ang ating pupuntahan. Dito po dumadagsa yung mga tao malapit dito sa aming lugar. Namimili po sila ng mga gamit sa bahay, mga tela, mga gulay at kung ano-ano pa ng pangailangan nila sa kanilang mga bahay. So, dito po ay palabas na po kami sa community namin kasi mayroon pong shortcut na nadadaanan na palagi pong dinadaanan nito ni Mister kapag pupunta po kami doon mga sisi. So, dito po ay napakalawak po ng lupain talaga mga sisi. Marami pa pong mga available na mga lote sa mga taong gustong bumili po dito. Ayan. So, hindi natin nakakalain talaga na sa layo-layo ng ating bansa sa Pilipinas ay sa bansang ito po sa Pakistan ay marami po talaga kaming mga Pilipina na nandito at namumuhay. Ang iba din ay nandito nagtatrabaho. Kaya marami pong mga naririnig ng ibang mga tao na hindi daw safety ang Pakistan. Ako po ay 4 years na po ako dito sa Pakistan, pero masasabi ko po talaga na safety po talaga dito sa Pakistan mga sisi. Kasi napaka stricto nila sa seguridad. Ang kanilang mga hukbo ng military ay on duty naman. Sinusigurado po nila yung mga kaligtasan ng mga tao. Ang mga nababalita po natin, kagaya ng mga kaguluhan, ay sa awa naman po ni Allah ay malayo po ako doon. Nasa north area po. So ngayon pala mga sisi ay nakapasok na tayo dito. Ito po yung entrance sa Sabado Bazaar. Tinatawag ito na Sabado Bazaar mga sisi ng asawa ko. Pero para siyang divisoria din sa atin. So dito ay marami po talaga tayong makikita ng mga tao na kung iba-iba. Tapos bilang mamamayan dito sa kanilang lugar ay dapat talaga malaman natin yung mga pasikot-sikot kung saan tayo makamura sa mga bilihin. Oo, dapat practical na po tayo mag-isip sa panahon ngayon mga sisi. Marami ka pong makikita na mas mura kasi mga sisi kapag nag-rent sila ng mga shop ay medyo po mahal, lalo na ngayon ay tumataas na po ang gasolina. So ang mga tao dito ay hindi naman masyadong mahal yung renta nila mga sisi, kaya hindi din masyadong mahal yung mga bilihin, kayang-kaya lang ng bulsa sa mga maliliit na mga mamayan na bumibili dito.
At hindi lang po ang mga mahihirap or maliit na tao ang bumibili kasi mostly po sa kanila ay dito po talaga sila sumusulong at dito po sila namimili. Gaya po nito mga sisi, mga nuts, mayroon pong iba't ibang klaseng mga nuts. Kung sa Abu Dhabi po ito mga sisi, sobrang mahal na po ang kilo ng mga almonds, ng mga walnuts, at kung iba-iba pang mga seeds at mga nuts na ating makikita. At mga ganitong bagay po ay medyo mahal na po din sa ating country mga sisi. At dito ay makabili ka kung ano talaga yung patok sa iyong panglasa. Kagaya po nito mga sisi, yung asawa ko ay pumipili lang sa kanyang bibilhin. Kaya naghahanap talaga. Tapos dito mga sisi sa napapansin ko ay masyado po silang magpataas ng kanilang presyo kasi alam nila na ang mga tao po ay tatawad. Oo, kaya makatawad. Ganyan po talaga ang teknik ng mga tao kapag nagtitinda, lalong-lalo na sila. Alam niyo naman kapag mga negosyante ay kailangan po talaga natin na hindi tayo malugi. So ito po ang mga napansin ko dito. Masyado po silang tumatawad sa mga bilihin dito. Oo. At ito rin po ang pinunta ko dito kasi gamit ito ng aking pagtatahi. Ito po ay mga leases which is palagi po naming ginagamit sa mga pinapatahi ng customer ko ng mga damit. Nilalagyan ko po kasi nito ng mga leases na kagaya nito at minamatching ko po ito sa kulay ng kanilang pinapatahi sa akin. Kaya pumunta ako dito kasi hindi po siya masyadong mahal mga sisi. Hindi po katulad sa malapit na mga shop sa amin ay triple na po yung presyo. So, ang kailangan mo lang ay magtiyaga-tiyaga at ikaw na po ang magkuha dyan. Tapos, isusukat na lang po iyan ng may-ari saka namin babayaran. So, iba't ibang klase po ang makikita ninyo dito mga sisi. Mga kitchenware, mga damit. Mayroon din po silang mga ukay-ukay dito mga sisi. Napansin ko ang dami mga tao talaga ang bumibili ng mga ukay-ukay which is nakikita ko naman na ang ganda-ganda po ng mga tela. Mayroon pong mga branded dito na mga tela na mga damit which is hindi masyadong kilala ng mga lokal dito. Oo. Unless kung mga educated talaga na mga tao, mga sisi at mayroon po silang alam about sa mga brand. Ayan, tapos namili rin kami ni Mister ng lutuan. Mayroon siyang hinahanap na pwede niyang lutuan mga sisi ng pareho sa mga patties ba yung ilalagay natin sa burger. Pero sila kasi mga sisi, mahilig po silang magluto niyan. Ang tawag po niyan dito ay mga shami kebab, mga lulutuin niya dito, mga parata niya, nalalagyan niya ng mga chicken. So dito, naghintay ako kay Mister habang nakipagtawaran siya doon. So ako naman ay linilibot ko. Ang dami pong mga design ng mga bulaklak dito mga sisi. Ayan, mga kitchenware. Mura lang na yan mga sisi. Dito nga ako palagi bumibili para po sa kitchenware. Tapos napansin ko marami din pong mga bra dito, kaya mga, ayan, parang ang luma ng tingnan dahil ito sa alikabok mga sisi. Pero sa totoo lang ay mga brand new po Nasa iyan. atin lang po kung paano po natin ito lilinisin. So, kagaya po ng mga kitchenware, ay pagdating po talaga sa bahay mga sisi, kagaya ng mga kaldero ay hinugasan ko po talaga. Tapos pure iron po talaga para po iwas tayo sa yun bang kalawang mga sisi. So dapat mo talagang chine-check kung gaano po ito katibay or totoo bang pure ito na bakal. Kasi kapag hindi mga sisi, na grabe ang kalawang yan. So, ayan mga sisi, nakabili na si Mister mga sisi. So, ngayon ay naghanap ako ng clip para po sa aking mga damit kapag sinampay. Kasi masyado na pong mahangin ngayon sa rooftop. So, kailangan lagyan ng clip para hindi siya mawala. So, ito na mga sisi. Malapit na kami matapos. Nag-ikot-ikot muna kami dito. Ayan. Ayan mga sisi. Tapos, lumabas na po kami para magbili pa ng ibang mga gulay, tapos mga prutas at naghanap na si Mister sa kanyang motor para uuwi na po kami mga sisi. Masyado po kasing matirik yung araw, napakainit na po talaga ngayon mga sisi, sobra na po talagang init. Kaya ito mga sisi,
Umuwi na po kami mga sisi kasi masyado na pong mainit at natapos na rin. Tapos may dadaanan pa kami, nasa loob na po kami ng community kung saan po kami nakatira. Ngayon po ay nag-chat yung katulong nila sa baba na may ipabili ng harina. So, dadaan kami sa grocery store para bilhin yung harina at mga karne. Doon kami bumibili ng karne sa ano talaga mga sisi sa grocery store sa loob po ng community kasi doon presko at malinis mga sisi. Sa labas ay bibili na namin is yung mga gulay at yung mga spices at ibang mga kitchenware, yun lang ang binibili namin. So sa nakikita po ninyo mga sisi, dito po ay mayroon po silang napakalaking masjid. Ang ano po nila dito, marami po silang branch sa community na ito. Meron po sa Peshawar, Karachi, Islamabad, Rawalpindi. Ito po ang pinakamalaking masjid dito, mga sisi. Ayan, ang may-ari po ng community nito ay nilagyan talaga nila ng malaking masjid. Sa lahat po ng mga branches ay mayroon po talagang masjid na nilagay. Yung pinakamalaki ay nilagay nila sa sentro talaga. Oo. So marami ding mga tao diyan na pumupunta diyan at ang iba din ay mga tourista, mga tourist ba, mag-ano sila, mag picture at magsamba doon, mag-pray. At dito po ay makikita po ninyo kung gaano po kalinis ang lugar na ito mga sisi. Kung may balak po kayong gusto nang tumira dito, ito pong mga building na ito ay mga flat po yan mga sisi na pinagre-rentahan at may mga binibenta din dyan. Ang kailangan nyo lang gawin ay lumapit lang po kayo sa real estate dito sa loob ng community. Marami po sila dito. At kapag bumili ka dito ng mga property o kahit mag-rent ka, ay kailangan mo pong dumaan ng broker. Oo. Tapos dyan na kayo, madali na yung process mga sisi. Kasi nung nag-transfer kami dito ay napansin ko po talaga ang mga proseso ng ganyan. Kasi kasama po ako ni Mr. paano maghanap dito ng lupa at naghanap din ng matutuluyan yung rerentahan namin. So, kahit magrenta ka dito, ay kailangan mo pa rin dumaan sa broker. Ganon talaga mga sisi. Ganito po talaga kalinis ang lugar na ito. Hindi po kayo dito masistress kasi dito po wala pong blackout. Oo, wala po talagang blackout sa lugar na ito. At sa nakikita ninyo, ang mga kuryente po ay hindi nyo makikita sa mga poste-poste kasi nasa ano po siya, underground po yung kuryente dito, parang sa UAE lang. Ayan, mga flat po yan mga sisi, mga shop na kailangan nyong marentahan. Tapos wala din problema sa tubig dito mga sisi kasi sa community na ito ay ang kuryente at ang tubig ay private po ito sa may-ari dito talaga sa community. Hindi po ito government electric at government water. Ang kailangan nyo lang gawin ay palagi po kayong bumibili ng LPG sa labas. Hindi kagaya sa ibang lugar na connected din sa government. Dito wala po. Tayo lang po ang mag-order ng ating cylinder or matatawag natin na LPG para po ating gamitin sa pagluto. So yan po mga sisi, nakikita ninyo. Marami po mga building, mga residence po iyan na pwede kayong mag-rent ng shop dyan, mag-rent ng matutuluyan ninyo. May mga malls na rin dito mga sisi, mayroon na din pong paaralan, mayroon na pong mga bangko. At ito mga sisi, dumating na pala kami dito sa grocery. Galing po kami sa labas na sobrang init at dito naman nagpalamig kasi fully aircon po dito sa grocery store. Kaya nakaka-komportable sa loob kasi malamig. Sobrang init po sa labas mga sisi. So ayan mga sisi, nandito lang ako sa sulok kasi marami ding tao mga sis. So ito po ang ating pagmumuka na Pilipina dito. Ayan. So dito kami bumibili ng karne. Mga presko po talaga iyan mga sisi. Dito kayo bumibili ng baka, kambing at
isda at manok. Dito kayo. Tapos, pili kayong magpakilo at magpili dyan at pili ninyong ipaggiling. Oo. Pag-grind nyo po para gawin nyo pong giniling. Dyan, madali lang. Tapos, hinihintay ko lang si Mr. dito kasi napapagod ako sa labas mga sisi. So, umuwi na rin kami at huminto siya kasi bumili siya ng roti. Kasi nga ay kabibili lang namin ng harina. Naubusan kasi mga sisi. So, dito, naghintay lang ako sa gilid dito sa karsada. Ganyan talaga kapag lumalabas kami. Tapos, parang alanganin sa oras, wala ng oras na magluto. So, magbili na lang. At ito pala, nadaanan namin yung school ng saan nag-aaral yung anak ko mga sisi. Sa nakikita po ninyo ay malapit lang po ito sa amin. 3 minuto lang maglakad galing sa amin. Actually, ay intention talaga ni Mr. dito mag-rent mga sisi para malapit lang yung paaralan ng anak ko para hindi po magka-problema kapag sinundo or hinatid namin siya. Lalo na ang weather dito ay minsan sobrang lamig at minsan sobrang init. Kaya dito kami naninirahan para din na advantage na malapit lang sa paaralan. Ngayon kasi kailangan natin mag-isip ng practical. Kapag gusto ninyong manirahan ay dapat titingnan ninyo na malapit sa school, sa hospital at priority din yung walang problema sa kuryente at tubig. Yan po talaga ang pinaka-importante kapag tayo ay namumuhay. So dito lang video natin mga sisi. Allah Hafiz.